Hello everyone. Maglalagay po tayo ng mga indoor plants, mga tunay na halaman inside the house mga kaibigan. Kasi alam niyo po, nakakatulong po ang mga fresh na halaman ilalagay natin sa ating garage. Alam niyo mga kaibigan, nakakatulong po yan. Plants can reduce stress, increase work performance, and reduce symptoms of ill health. So nakakatulong talaga dahil maganda panoorin, maganda tingnan, nakakaganda sa mata. At nakakatuwa po siya mga kaibigan. And alam mo, ang mga plants, they add more oxygen. Theoretically, you might have a better focus, fewer headaches, and an improved mood. Snake plants, spider plants, rubber plants, space lilies, ferns, and English ivy, and other some plants are some of the best indoor plants for boosting oxygen levels and purifying the air. So nakakatulong po yan para ma-purify, malinis ang hangin mga kaibigan. Kaya maglagay po tayo ng mga tunay na halaman sa loob ng bahay. Unlike yung mga plastic, wala namang silbi yan. Nakakaganda lang tingnan pero hindi siya nakakatulong. Pero kung maglalagay tayo ng mga halaman na tunay, mga real plants, lalo na yung mga binanggit ko na mga snake plants, fern, ivy, nakakatulong po yan. Yan kagaya nito. Malalaking ivy po siya. At nakakapagtanggal din yan. Plant can absorb particles and use them like they can with formaldehyde. Instead, they remove particles by just holding them on the surface of their leaves. So nakakatulong po niyan. Through photosynthesis, they convert the carbon dioxide we exhale into fresh oxygen, and they can also remove toxins from the air that we breathe. So, di po ba? Malaking tulong talaga mga kaibigan. Kaya, kung kayo naiinip, kung kayo walang ginagawa, tanim-tanim po tayo ng mga halaman. Tapos maglagay po tayo sa loob ng ating bahay ng mga tunay na mga halaman. Kasi nakakatulong po yan at nakakaganda sa ating paningin. At talagang totoo po yan, nakakabawas ng stress. Kasi, masarap siyang tingnan, masarap panoorin, lalo na kung may mga halaman kang mga vegetable. Nakakatulong po yan. Nakakatuwa mag-harvest. These plants will help to remove mold spores from the air, while the regular inspection will help to identify any areas where mold may be growing. So, nakakatulong talaga mga kaibigan. Kaya panatilihin natin na may halaman sa loob ng bahay, tunay na halaman mga kaibigan. At lalo naman sa ating mga surroundings, kung may mga bakante kayong mga lalagyan, mga nabasag na plastic, i-recycle po natin, lagyan natin ng mga halaman at nakakaganda po yan sa paningin at nakakatuwa po panoorin mga kaibigan ang mga halaman. Kasi higit sa lahat, lalo na pag summertime dito sa atin sa Pilipinas, mainit. So nakakapagpalamig po siya sa ating kapaligiran mga kaibigan at higit sa lahat nakakatulong talaga siya ng malamig na simoy ng hangin mga kaibigan. So ayan po, tingnan nyo, ang dami kong halaman sa aking mga surroundings mga kaibigan. Napakaganda po pagmasdan. Ayan, may malunggay ako, ang lalaki, nakakatulong bukod sa nakakakain ka ng libre, hindi mo na kailangang bumili. At higit sa lahat masustansya po ang malunggay mga kaibigan. At malaki ang natutulong yan. Kaya nga tawag nila dyan, miracle tree, parang niyog. So ayan, may mga hanging plants po ako. Nilagay ko sa mga recycled materials na kagaya ng mga water container na malalaki, pinuputol, tapos nalalagyan ng mga halaman. At least napapakinabangan. Hindi yung tapon lang tayo ng tapon. So ayan po mga kaibigan, mga gumagapang sa pader ng mga halaman na sabi nga nila, mahal daw itong klase ng halaman. Pero dito sa akin, marami po niyan. Ayan o, libre lang. Minsan may mga nabili, nagbibilang ko 20, 30, 50, gano'n. So samot-sari po, may tatanim natin mga halaman sa ating mga recycled materials na mga container na hindi na ginagamit. Sa halip na itapon, di pakinabangan natin. Tingnan nyo po, samot-sari ng mga halaman mga kaibigan. Iba't ibang variety at nakakatulong po sa ating paningin at nakakatanggal talaga ng stress. Tumingin ka lang sa iyong garden, kakatuwa po pagmasdan. Napakasarap ka sa mata, sa paningin. Samot-sari po ng mga halaman mga kaibigan.
So, ayan po. Pagmasdan natin ang ating mga koleksyon ng halaman. Yan po ang aking nagiging libangan every day. Every time I wake up in the morning, yan ang inuuna ko sila. Tinitingnan ko, tinicheck kung may mga uod or may mga nasisira, kailangan diligin. Ngayon naman ay rainy season na dito sa atin sa Pilipinas. It's July, it's already August 2024. Talagang hindi mo na kailangan magdilig-dilig. Ito lace plant ang tawag nila. Butas-butas po ang dahon niya. Di po ba napakaganda mga kaibigan? Pag rainy season, dumarami po yan. Pero pagdating ng summertime, nawawala po yan dahil sa sobrang init, hindi nila kinakaya ang init. Lace plant. Nakuha ko po yan galing sa Los Baños. Nahingi ko dun sa isa kong kaibigan. So ito naman yung mga ivy na malalaki. May tawag sila dyan. Nakalimutan ko lang po ang tawag nila dito. Comment below. Itong ivy na malalaki. At ayan naman ay Kamito, Star Apple. Ayan po mga kaibigan. At ibang variety ng Stargazer. Sabi nila. Stargazer nga ba yan? Nakalimutan ko mga pangalan. So, ayan po. Japanese Bembo. Ito naman, Bantulinaw. Rare na halaman. Pinakamatigas na klase ng or ori ng kahoy. Ito naman ay Montiera. Montiera ba to? Ito, yung may may hiwa-hiwa ang mga dahon. Maganda rin na halaman po yan. Gumagapang po siya. It's a vine. Pag rainy season, dumarami sila. Kasi malamig ang panahon. Pero during summertime, napakahirap nilang alagaan kasi kailangan diligin mo maya't maya. Gusto nila malamig. So, ayan po mga kaibigan. Napakaganda po pagmasdan ng ating mga halaman. Di po ba? So, maglagay tayo ng mga halaman na makukuha natin sa ating kapaligiran, sa ating surroundings. Kaya kung nai-stress kayo, naiinip kayo, ay mag-alaga lang ng halaman mga kaibigan. Nakakalimutan niyo ang problema. Kasi nakakatuwa po pagmasdan ang mga halaman na nasa ating kapaligiran. Malamig sa pakiramdam. At napaka ganda po pagmasdan. Ako, ang dami kong mga snake plants na mga halaman yan, matibay yan, pang indoor, hindi mo na kailangan diligin yan. At ito may balimbing or star fruit kasi medyo kinalbo ko po yan dahil nga sa masyado ng marami at nagkaroon siya ng mga uod kaya prinon ko po siya para gumanda siya uli. So ayan naman ay kamyas mga kaibigan or balimbi. Samot-sari talaga ang mga halaman na ating makikita mga kaibigan. Ayan mga orchids ko, nakakapit po siya sa balimbing. Ang bulaklak po niyan kulay yellow na parang siya, vine ang bulaklak niya pababa, mahaba. Nakakatuwa po mga kaibigan kung may mga alaga tayong samot-sari na mga halaman. Napakasarap pagmasdan at saka talagang ang daming mga ibon na laging nagpupuntahan at di ka titigilan. May mga ibon, may mga paru-paro, tutubi, ang dami samot-sari na mga halaman ay mga hayop ang pumupunta. Ayan naman ang saging, nagkaroon po siya ng bunga. May puso na po. Buti pang saging, may puso. Sabi nila. Ayan. Mga November, mga harvest na yan. November or October.
Kasi August na ngayon, August, September, October, November. Ito naman, snake plant. Isang klase ng snake plant. Ayan, yung lace plant. Ayan naman po, anahaw from Bicol. Napalaki ko na po siya. Napakaliit lang po niyan mga kaibigan. Ngayon, malaki na siya. After a couple of months, siguro mga ano na siya. Ilang buwan na ba ito? Tagal na rin, mga 5 months. At saka nakakatuwa po mga kaibigan. Napakagandang pagmasdan pag marami tayong halaman. Ito naman yung money plant na variegated. Malalaki na po siya. Pag maliliit, ang tawag nila ivy. Samot-sari po mga kaibigan ang mga halaman ko. Ito naman yung fortune plant. Ayan naman yung saging. Saging na saba. Malapit na po ma-harvest yan. Mga 1 buwan na lang. Ma-harvest na yan. Pag nakita ko may mga ibon ng dumadapo, ibig sabihin may hinog na dyan. Kailangan pitasin na kasi inaantay kong... Ito naman golden na photos. Golden photos. Magapang ayun naman na volcano lava. Yung nasa hangin plant. Heart plant. Samot-sari po mga kaibigan ng mga halaman. Ito another young banana. Kapalit ng pag hinarvest ko yung bunga dyan. Magiging... Yan naman ang kapalit niya. Yan ang kagandahan ng saging. May kapalit siya lagi. Bago mamatay o bago mo ma-harvest yung bunga, meron ng kasunod. Ayan yung heart plant. Ito naman ang aking orchids na Cattleya. Na ang laki ng bulaklak po niya. Kulay violet o lavender. Napakaganda po mga kaibigan. Ito naman yung aking bantulinaw o kamagong. One of the hardest plant na rare na po yan mga kaibigan. Nakikita lang yan sa mga tabing dagat, sa mga bato-bato. Kaya tawag nila bantulinaw or kamagong. Matigas po yan na klase ng kahoy. Ayan naman ang aking lemongrass. Katabi ng mga birds of paradise. Ito mga birds of paradise ko. Kulay yellow bulaklak. Hindi siya maubos-ubos. Laging may mga tumutubo. So, napakaganda po pagmasdan mga kaibigan. Yun nga lang, pag summertime, maraming nawawala na halaman. Kasi sa sobrang init, ayun naman ang aking avocado. Katatapos lang magbunga. Na-harvest na po ang mga bunga niyan. Ito naman ay isang klase ng tawag sa amin, San Francisco. Na iba't ibang hugis, iba-ibang kulay, polka dots. Ayun naman, La Suerte daw. No? La Suerte. At ayun naman yung photos plant, kumagapang sa pader or ivy. Hindi po ba napakaganda pag ganyan, malamig, ang simoy ng hangin, kasi marami kang alagang mga halaman mga kaibigan. So nakakatuwa po. Ayan, San Jose, tawag nila, tungkod ni San Jose. Matibay po na halaman yan, mabubuhay po yan kahit sa tubig. Nakakatuwa po mga kaibigan. Kaya mga inilalagay ko sa loob ng bahay, dito lang sa surroundings ko kinukuha. Hindi mo na kailangan bumili. At the same time, may mga tanim ako mga gulay. Dito sa tabi nitong ano bang tawag dito sa halaman na to, parang isang variety siya ng ano San Francisco kulot tawag nila. At dito sa tabi nito nagtanim ako ng mga alugbate or Malabar spinach, kasi ang alugbate kahit anong isawag mo napakasarap. Sardinas, isda, baboy, manok, ayan o, alugbate. So, papagapangin ko po yan dyan sa mga nilagay ko na kahoy na mga pinutol ko dun sa aking puno ng aratilis. Ayun, magapang na nga yung isang klase ng alugbate o Malabar spinach. Dalawang klase po yan, may red, may green, tapos nilagyan ko ng tanim din ako ng kalabasa. Papagapangin ko po dyan. At yung aking blue tarnate, ginagawa ko siya. At ito naman ay spider, isang klase ng snake plant, tawag namin spider. Ayan po, ang dami. Hindi mo kailangan diligin yan kasi matibay yan. Pagdating sa tag-ulan, ito naman yung gamot. Ayan, yung ano bang tawag nito? Ito naman yung cactus, aloe vera. Maganda po yan sa buhok, pampalago. Mga kaibigan.
Ayun, gamot sa ubo, nakalimutan ko ang pangalan. Kalabo sa amin tawag niya, kalabo. Oregano, yun, oregano. Ayun naman ang aking bayabas, medyo prinon ko po siya dahil nagkaroon ng maraming uod. Dati ang dami-daming bunga niyan everyday. Sawang-sawa ako sa bunga. Ngayon wala kasi prinon ko muna siya para matanggal yung mga uod. So ayan po mga kaibigan, ayan yung aking saba na malapit na po ma-harvest. So enjoy sa panonood mga kaibigan. Please don't forget to subscribe, like, and share. At hanggang sa mga susunod mga kaibigan na aking mga vlogs, panoorin nyo po. Comment lang. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you, and bye-bye everyone. God bless. Hanggang sa susunod. See you. Buti pa ang saging may puso. Buti pa ang puso ng saging may puso. So lucky is the banana because the banana has a heart. May puso. Ang tao may puso pero minsan hindi maganda ang puso. Kulay itim. Pero ang saging kulay red talaga. Very red. Okay, bye-bye everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.